Sa mundong mabilis ang galaw at mas mabilis pa ang takbo ng crypto market, bihira po ang mga taong nagiging simbolo ng financial wisdom. Isa po sa pinakakilala sa kanila ay itong si Ginoong Robert Kiyosaki. Ayan po siya. Siya po ang author or may akda ng napakasikat na librong Rich Dad Poor Dad. Ito po ang librong nagpabago sa mindset ng milyong-milyong tao pagdating po sa investing. Kaya ngayon kumalat po ang balita na nagbenta po siya ng $2.25 million na halaga ng Bitcoin, agad itong naging usap-usapan. Marami po ang nagtanong kung bakit niya ginawa ito. May nagpanik, may nagulat, at may nag-isip kung baka bearish na siya kay Bitcoin. Pero ang twist po dito ay simple lamang. Kahit nag-cash out po siya ng milyon, mas bullish pa rin siya kaysa sa dati. Kaya sa video na ito ay himay-himayin po natin ang nangyari. Bakit po ba importanteng maunawaan natin ito bilang mga traders at investors? At ano po ba ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng market na ating ginagalawan? Kaya usapang malalim po ito, usapang strategic mindset, at saka usapang realidad ng tunay na wealth building approach. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan dito kung bakit po siya nagbenta ng $2.25 million kung bullish pa rin siya. Ayan, bakit nga siya magbebenta ng ganyang kalaging halaga kung siya po ay nananatiling bullish? At ang paliwanag po rito ay simple pero napaka-powerful para sa mga nag-aaral po ng tunay na financial strategy. Ayan, sinabi po niya na nagbenta siya. Hindi dahil mahina na si Bitcoin. Hindi dahil takot siya. At lalong hindi dahil iniwan na niya ang crypto market. Nagbenta po siya dahil gagamitin niya ang kanyang kinita mula kay Bitcoin para magtayo ng 2 surgery centers at isang billboard business. Dito po pumapasok ang financial principle na lagi po niyang tinuturo. Gumamit ng valuable appreciating asset para mag-fund ng cash flowing business. Ito po ang uri ng mindset na hindi pang normal na retail trader. Ito ang mindset ng isang taong nagpapalago ng yamang pangmatagalan. Kaya sa atin bilang mga traders at investors, makikita po natin dito na hindi ibig sabihin na kapag nagbenta ang isang whale ay bearish na sila. May mga gumagawa nito dahil strategic po ito. At si Bitcoin, hindi niya binenta dahil mahina. Siya po ay nagbenta dahil malakas ito. Dahil ilang taon na po niyang hinawakan mula $6,000 at ngayon ay naging $2.25 million na. Yan ang tunay na paggamit ng asset bilang tool, hindi po bilang emosyonal na attachment. Ngayon ay paano po ba hinubog ng purchase price na $6,000 ang desisyon dito ni Ginoong Kiyosaki? Ayan, binili po niya ang kanyang Bitcoin nung ito po ay nasa mga presyong $6,000. Ibig sabihin ilang beses nang tumaas ang asset na ito habang hawak po niya. Kaya sa pananaw po ng market psychology, ito ang tinatawag na high conviction long-term position. At kapag malaki na ang kita, normal lang na mag-take profit ka para pondohan ang business na kayang magbigay ng stable income buwan-buwan. Ayan, para po sa atin bilang mga traders at saka holders, malinaw po ang aral dito. Kapag may solid ka na profit, lalo na kung multi-X gains, may times na mas matalino ang pagkuha or pag-take profit ng kita rito para palaguin ito sa ibang asset classes na may steady monthly cash flow. Hindi ibig sabihin na pag nag-take profit ka ay bearish ka. Minsan ito po ang pinaka-bullish na move dahil pinapakita po nito na mataas ang tiwala mo sa cycle na darating pa.
Ngayon ay ano naman po ang market impact ng kanyang pagli-liquidate. Ayan. Kapag may figure na kasing laki ng pangalan ni Ginoong Kiyosaki na nagbenta po ng coin, siguradong gumalaw ang market reactions ng mga tao. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, makikita po natin na hindi ito massive liquidation sa scale ng institutional selling tulad po ng BlackRock o mga malalaking miners. Ang $2.25 million ay maliit kumpara sa daily trading volume ni Bitcoin. Kaya ang market impact po nito ay hindi po sa presyo, kundi sa narrative. Ang narrative na ito ay nagpapakita po ng strategic profit-taking mindset. Kaya para po sa mga traders, ang takeaway ay malinaw. Hindi po porke may liquidation ay may crash kaagad. Kailangan ng context at dito ang context ay expansion at hindi po exit. Ngayon ay ano po ang kanyang plano sa dalawang surgery centers at saka billboard prompt. Ayan. Ang sinasabi po ni Ginoong Kiyosaki dito ay simple. Ang kanyang Bitcoin ay kumita ng malaki. At ngayon, gagamitin niya ito para bumili ng real-world businesses. Inaasahan po niya na sa simula ng taong 2026 or next year, ang dalawang surgery centers at billboard business ay magbibigay po ng $27,500 per month. Ito po ay fresh monthly cash flow. At ang pinakamalupit po dito, sinabi niyang bibili pa siya ng mas maraming Bitcoin gamit ang bagong monthly income. Kung iisipin po natin ay napaka-powerful po nito. Gumamit siya ng Bitcoin para lumikha ng bagong sources of income. At yung income na yon, ibabalik niya kay Bitcoin. Ito po ang tinatawag na wealth cycle at napakabihira ang gumagawa nito sa crypto space. Para po sa atin, isa itong reminder na ang tunay na winning strategy ay hindi po short-term flips, kundi long-term systems. Ngayon ay bakit po ba mas bullish pa siya ngayon kahit nagbenta na siya? Yan, diretso po tayo sa punto. Hindi po nagbago ang kanyang pananaw. Sinabi po niya mismo rito ay, I am still very bullish and optimistic on Bitcoin. Yan, hindi po niya ito sinabi para lang magpaingay. Ito po ay rooted sa decades-long financial philosophy po niya. Nakikita po niya si Bitcoin bilang digital form ng hard asset. Meron po siyang pananaw na habang lumalala ang economic instability sa mundo, mas lalaki po ang role ni Bitcoin bilang store of value. Kaya para po sa atin na nandito sa crypto market, deterrent ito sa panic. Kapag may long-term belief ang isang seasoned investor, hindi ito base sa hype. Base po ito sa macroeconomic understanding. At dito, bullish po si Ginoong Kiyosaki dahil nakikita po niya na si Bitcoin ay hindi lang po digital currency, kundi evolving global asset. Ngayon ay ito po ang sunod na matinding katanungan natin dito. Totoo ba talagang makakaabot ng $250,000 si Bitcoin pagsapit ng taong 2026 or next year? Ito po ang matapang na claim ni Ginoong Robert Kiyosaki nitong nakalipas na November 9. Sinabi po niya na posibleng pumalo sa $250,000 si Bitcoin pagsapit ng taong 2026. Kaya ang tanong ay ito ba ay realistic or makatotohanan? Depende po yan sa cycle at saka sa macro conditions. Si Ginoong Kiyosaki ay kilala po sa pagiging maaga po sa pagbibigay ng babala sa posibleng mga crashes. Pero kilala rin siya sa pagiging tama kapag malaki ang galaw ng ekonomiya. Sa crypto market may mga analyst tulad po ni Ginoong Arthur Hayes at si Ginoong Peter Brandt na nagbigay din ng bullish long-term targets. Si Ginoong Hayes ay nagsabing malapit na ang low point ng market. Si Ginoong Brandt naman
naniniwalang aabot si Bitcoin ng $200,000 pagsapit po ng taong 2029. Pero may posibilidad ding bumaba sa napakababang presyong $58,000 bago ito tumaas. Sa madaling salita, ang long-term outlook ng maraming mga eksperto ay matatag. Pero sa short term, dapat pa rin po tayo maging mapagmatsyag. Ngayon ay ano po ang kinalaman ng sell-off ng BlackRock sa kasalukuyang pressure? Kung tutuusin, mas malaki po ang epekto ng BlackRock transfers kaysa sa pagbenta ni Ginoong Kiyosaki. Malalaking halaga ang nililipat po ng kumpanya kay Coinbase nitong mga nakarang araw. Ang ganitong galaw mula po sa institutions ay madalas na nagdudulot ng market anxiety, lalo na sa mga retail traders. Para sa atin, kailangan po nating tignan kung ito ba ay redistribution, rebalancing, o part ng kanilang liquidity strategies. Dahil iba po ang meaning kapag institutions ang gagalaw. At ito po ang nagiging root ng recent slump or kamakailang pagbagsak. Hindi po ang $2.25 million ni Ginoong Kiyosaki. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung iisa-isahin po natin ay napakasimple po ng mensahe. Hindi po nagbenta si Ginoong Kiyosaki dahil sa natatakot siya. Nagbenta po siya dahil meron po siyang mas malaking plano. Ginamit niya ang kita para palawakin ang kanyang business empire at dagdagan ang kanyang monthly cash flow. At ang mas amazing po dito ay gagamitin niya ang bagong cash flow para bumili pa ng mas maraming Bitcoin. Para po sa atin dito sa mundo ng crypto, ito ang tunay na meaning ng strategic wealth building mindset. Hindi po takot, hindi hype, hindi emosyon, kundi long-term execution. Kaya ang pinakamalagang takeaway po dito ay hindi po siya umaalis kay Bitcoin. Siya po ay dumadagdag. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.